Limpak-limpak, bulto-bulto, kahon-kahon. Ganito raw kung i-deliver ng ilang contractor ang milyon-milyong pisong halaga ng pera sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na pinaparte-parte naman daw sa ilang mambabatas. Ang perang galing sa buwis na pinaghirapan, pinagpawisan at pinagpagura ng taong bayan. Ibinubulsa raw ng mistulang isang sindikato sa loob mismo ng pamahalaan. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate within DPWH? Yes po, Your Honor. Meron po. Ano ang modus operandi ng mga sinasabing sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects? Magkano binibigay mo, Miss Sally? 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Yutan! Oh, hayaan mo na yan. Hayaan mo. Hindi namin alam kung paano namin pupulutin isa-isa. Saan mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, pumapangalawa sa National Capital Region o NCR sa mga rehiyon na may pinakamaraming flood control projects at pinakamalaking contract cost. 1,058 na proyekto ang itinayo rito. At ang kabuang halaga, mahigit 52.6 billion pesos. Pero 2 linggo lang ang nakaraan, lumubog ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa isang araw lang na pag-ulan kahit walang bagyo. Sabi ng Quezon City LGU, 36 sa 142 ng mga barangay ang binaha. Isa rito ang Barangay Botocan, Quezon City. Sa video na kuha sa tindahan ni Irish Makalalag, makikita ang mabilis na pagtaas ng tubig sa lugar. Nag-start po yung ulan nung araw na yon, mga 2:00 po ng pahapon. Akala po namin normal na ulan lang siya. Habang tumatagal po, napapansin namin na parang tumataas na yung tubig. Agad-agad. Ilang minuto lang, ang loob ng tindahan, unti-unti na ring pinasok ng baha. Bago mag-alas 3 ng hapon, makikitang naglulutangan na sa tubig ang marami sa mga paninda ni Irish. Yutan! Oh, hayaan mo na yan. Hayaan mo. Maging ang refrigerator, nalubog na rin sa tubig. Kasi po yung tubig, umabot po talaga dito sa first layer ng bigas. May 5 hilera po kami dito ng bigas. So bali, basa po siya lahat. Hindi na nakuha. Nagtatawagan niya. Ano lang yung mga nalutan. Ano lang yung mga nakuha. Kasi nga, hindi naman ganito. Yun ang isip ko. Hindi naman kami binabaha ng ganito talaga. Sabi ni Irish, nasa mahigit 30,000 pesos ang nalugi sa kanila dahil sa mga binahang paninda. Sa kagaya po namin na ganitong mga small business owner po, hindi naman po sasabihin na malaki yung kita eh. Talagang magtsatsaga ka po sa piso, 2, 3. Nanghihinayang talaga ako. Sa pag-aaral ng UP Resilience Institute at UP NOAA Center, umabot ang 121 millimeters ang ibinagsak na ulan nung araw na yun sa loob lamang ng 1 oras. Katumbas na raw ito ng 5 araw na pag-ulan. Sa buong Quezon City, 141 ang itinayong flood control projects mula 2022 hanggang 2025 ayon sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research. At ang kabuang halaga nito, mahigit 5.3 billion pesos, pinakamarami sa District 4. 11 kilometro mula sa lugar ni na Irish, may itinayong flood control project ang DPWH. Dito sa Matalahib Creek, dito sa Quezon City, may itinayong pumping station. Yan yung nakikita nyo sa aking likuran. Base rito sa signage ng Department of Public Works and Highways, ang proyektong ito ay sinimula noong June 29, 2024 at ang target completion date
ay May 29, 2025. Pero nagkaroon ng revision kaya yung naging target completion date ay August 28, 2025. Sa kasagsagan nitong kontrobersya sa mga flood control project ng pamahalaan, isa itong proyektong ito sa tinamaan. Ipinatigil ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Unang-una, wala daw kasing Certificate of Coordination. At pangalawa, yung pumping station nakatayo sa ibabaw ng creek. Bawal na bawal yan. Ayon sa Quezon City LGU, itinuturing na non-buildable site ang creek. Ibig sabihin, bawal itong tayuan ng anumang istruktura. Pinasisikip raw kasi nito ang daluyan ng tubig na maaring magdulot ng pagbaha. Ang proyektong ito, ang kontratista ay St. Timothy Construction Corporation. Base sa SEC records na nakuha ng PCIJ, ang mag-asawang si Sara at Pacifico o Curly Vizcaya ang incorporators ng St. Timothy. Base pa sa tarpaulin na nakapaskil sa gilid ng creek, DPWH Quezon City 1st District Engineering Office ang implementing office. Joint venture ang konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station. Ang isa pa sa mga kontraktor, Pilastro Builders and Development Incorporated. Nagpadala kami ng sulat sa Pilastro Builders and Development Incorporated para kunin ang kanilang panig. Pero hanggang ngayon, hindi sila sumasagot sa amin. Nagpaunlak sa amin ng panayam ang abogado ng mag-asawang Vizcaya. Kinausap ko po dyan si Sir Curly, bakit wala yung pumping station. Sabi niya, pinalo up ko na yan sa ka-joint venture ko. Ang sabi, aayusin, maglalagay. Problema po, ipinatigil na ng ating pamahalaan ng Quezon City. Kaya ngayon, nabalan po yung proyekto. Unang-una, bakit daw walang coordination sa LGU? Pangalawa, bakit itinayo sa lugar na hindi dapat pagtayuan? May plano po kasi yan bago nilalagay. Okay? Dumadaan yan sa masusing pagpaplano ng implementing agency. Pero yung contractor po, wala ho siyang obligasyon para makipag-coordinate sa local government. Bakit? Kasi po, ang implementing agency, sa umpisa pa lang, sila lang gumagawa ng proyekto, sila lang nakikipag-coordinate sa LGU. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Isa pang flood control project ang natuntun ng Reporters Notebook sa Navotas City. Sa kasagsagan ng bagyo at pag-ulan Hunyo ng taong ito, nasira ang bahagi ng river wall dito sa Navotas City na nagresulta sa matinding pagbaha at pagkasira ng ilang bahay. Pero meron pa palang mas malalim na dahilan dahil ang kanilang floodgate nasira din. Ito pa naman dapat ang haharang sa tubig mula sa Manila Bay papunta sa ilog. Kaya ang mga komunidad lumubog sa baha. Sa isang video, makikita ang aktwal na pagbuho ng river wall sa barangay San Jose, Navotas City. Ilang saglit pa, bigla na lang rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa nasirang pader. Mabilis na pinalubog ang ilang komunidad sa Navotas. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Hindi naman po talaga kami binabaha dito eh. Kahit sinasabi nila wala daw may kasalanan. Meron. Sa dokumentong nakuha namin mula sa DPWH, August 27, 2024, ang contract effectivity date ng rehabilitation ng North Navotas Pumping Station at Navotas Navigation Gate. August 21, 2025, ang original contract expiry date. Ang original contract cost, mahigit 281 million pesos. So sa 280 million pesos awarded last year na kontrata, bakit parang wala pa tayong nakikitang improvement? So ang nagiging problema po kasi dito ma'am, underwater po yung repair works na ginagawa ng mga consultants po natin. Medyo nahihirapan din pong mag-identify dahil sa dilim po ng tubig. Yung mga divers po na sumisisid, nahihirapan sila na ipinpoint talaga kung ano yung mga issue na kailangan nating i-repair. Kailan to dapat matapos? The contract expiry ma'am is August 31, 2025 po. Sa pagtatapos ng
susunod na buwan, dapat tapos na to. Yes po ma'am, yun po ang nakasaad po sa kontrata nila. Pero hindi pa ito tapos. Ayon sa DPWH, nasa halos 92% ang actual accomplishment ng rehabilitation. Ang contractor, St. Timothy Construction Corporation, na pagbabayari ng mag-asawang Diskaya. Yung proyektong yun, sir, hindi lang St. Timothy ang may project noon. Marami pong kontratista ang may project po noon. Na-repair na po, tapos na po yun. Ngayon, kung bakit nabalam, labas na ho ang St. Timothy doon kasi natapos na ho yung sa kanila eh. Pampanga ang pinaka-flood prone na probinsya sa buong bansa. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 293 flood control projects ang ipinatayo ng pamahalaan sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga, mahigit 14.5 billion pesos. Sa official website ng Sumbong sa Pangulo, nakalista bilang isa sa mga proyekto ang rehabilitation of eroded bank of Pampanga River sa kandating Arayat, Pampanga. Nagkakahalaga ng mahigit 91.6 million pesos. October 17, 2023 ang nakasaad na completion date. Pero wala pang isang taon, gumuho ang isang bahagi ng retaining wall. Ne pong kalalam, wag ne po ining bakal gagawan do. Ay may muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Halos mabungkal na ang lupa sa paligid ng nasirang proyekto. Edmari Construction and Trading ang contractor ng project. Sa kabuuan, umabot sa 12 ang nakuhang flood control project ng Edmari Construction mula 2022 hanggang 2025 sa buong bansa, ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ang kabuuang halaga, mahigit 885 million pesos. Nakapanayam noon ng Reporter's Notebook ang kinatawan ng Edmari Construction and Trading sa nasirang project nila sa Kandating. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman. Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po itong project, no? Kaya po, ginagawa na namin po ng re-restore po namin. Sa press statement na pinadala ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office sa Reporter's Notebook, inaasahang matatapos daw ang rehabilitation sa September 15, 2025. Ayon pa sa DPWH, under warranty pa ang repair ng proyekto at walang bagong pondo na ilalabas. Bago maipatayo ang isang proyekto, ano ba ang pinagdaraanan nitong proseso? Sa website ng DPWH, tinukoy ang 4 na phase na sinusunod ng mga infrastructure project. Una ay ang project identification o pagtukoy sa proyekto sa iba't ibang distrito sa bansa. Yung palakasan at yung pagpapakita ng influence ay pumapasok dun sa pagsasabi na, napasok ko yung isang infrastructure project natin. Nakadalasan, walang programa or walang pagpaplano at isinisingit yan sa budget. Ikalawa ang project preparation. Dito nakapaloob ang pagsasagawa ng pag-aaral o feasibility study at fund appropriation o paglalaan ng pondo. Problema minsan nagiging bloated yung halaga ng proyekto kasi walang oversight Sila lang ang nag-uusap, sila lang nakakakita ng datos, sila lang din ang nag-a-approve. Implementasyon ng proyekto. Dito inilalabas ang pondo. Nangyayari ang bidding ng mga contractor at construction. Ang korupsyon dyan ay ina-approve ng DPWH na hindi man lang check or physically nakikita kung nandun nga ba yung infrastructure project. Ang panghuli, ang operasyon at evaluation ng ipinatayong proyekto. It is now very obvious they begin at the district level. Ang sinasabing modus, mas luminaw nang humarap sa Senado ang ilan sa mga kontraktor ng flood control projects. Sa pag-amin ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination. Dito tinukoy nila ang 17 mambabatas
at isang former undersecretary na umano'y nakatanggap ng porsyento sa pondo ng mga flood control projects na nakuha nila. Paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Pero mariin itong itinanggi nila. Marami sa mga mambabatas na tinukoy ng mag-asawang Diskaya agad na naglabas ng pahayag at itinanggi ang aligasyon laban sa kanila. May pagkakataon din daw na umaabot sa 30% ang kickback na hinihingi ng mga sangkot sa katiwalian sa flood control project. Sinabihan ko na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sinabi rin ng mga Diskaya na wala silang ghost at substandard ng mga proyekto. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Pero sa post ng isang residente mula sa Eastern Samar, isang flood control ghost project sa barangay Garawon, Bayan ng Hernani, ang nais niyang idulog sa Pangulo. DPWH Region 8 ang implementing agency. April 2024 sinimulan at January 2025 natapos ang kontrata. Base sa website ng DPWH, 84.72% ng tapos ang proyekto na nilaala ng 192 million pesos. Pero ayon sa ilang residente, tila sinisimulan palang gawin ang flood control project. Amitis Horizon Builder and General Contractor and Development Corporation na pag-aari ng mga Diskaya ang contractor ng flood control project. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DPWH Region 8, itinanggi nilang 80% na ng pondo ang nailabas o naibayad para sa proyekto. Inamin din nilang may delay sa implementasyon ng mga proyekto. Paano po hinahandle ng mag-asawang Diskaya yung pagli-label sa kanila ngayon na sila ang mukha ng korupsyon? Hindi na ho natin masisisi ang taong bayan, no? Opinion ho ng mga karamihan sa taong bayan yan. Pero kami ho, malinis ho ang konsensya ng mag-asawa. Dokumentado ho lahat ang sinalihan nilang mga proyekto. Ang dami pong nagdurusa dahil sa mga pagbaha. Tapos eto nakikita ng publiko yung binabalandrang karangyaan ng mga kliyente. Lilinawin ko lang, sir, yung yamang yun ay galing sa legal na bagay. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Humarap din sa pagdidig sa Senado noong Lunes si Sally Santos, ang owner ng SYMS Construction Trading. Batatandaang SYMS ang contractor ng di umano'y ghost project sa Baliwag, Bulacan na binisita pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala talaga, 220 meters, 55 million completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Sa hearing, inamin mismo ni Sally Santos na nag-deliver siya ng umabot sa 245 million pesos sa opisina ni dating DPWH First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Minsan po 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Pero mariin itong itinanggi ni Alcantara. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Honor. Isiniwalat din ni Santos na mismong opisyal ng DPWH ang nag-uutos sa kanya na manghiram ng lisensya sa ibang contractor para gamitin ito ng mismong opisyal para makasali sa bidding. Si Engineer Bryce Erickson Hernandez, siya po ang nag-uutos sa akin ng humiram ng lisensya. So ako po, pinagpaalam ko naman po sa kanila, nahihiramin po yung lisensya nila. Kasi po, mayroon daw po siyang ibibid ng mga proyekto para sa kanya. Sino po ang gumagawa? Sila po. Sila mismo. In-house nga. Sila po mismo. Susunod,
Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Yes po, Your Honor. Sa naging pagdinig naman ng House of Representatives itong Martes, idinawit ni Bryce Hernandez ang dalawang senador na sangkot umano sa anomalya. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Parehong itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon ni Hernandez. I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Sa pagdinig, ilang mga larawan pa ang ipinakita ni Hernandez na nagpapakita ng limpak-limpak na pera. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. Sinesegregate po namin yung mga pera. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? In my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Nito lamang Huwebes, naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Secretary Vince Dizon laban sa 25 opisyal at 4 na construction companies na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Una po itong kaso na ihahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Kinasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Article 217 of the Revised Penal Code o malversation through falsification of public documents at Republic Act 9184 o violation of the Government Procurement Act. Matagal ng problema ng bansa ang korupsyon. Tila umuulit lang ang kwento. Naiiba lang ang modus at ang mga tauhan. Para sa maraming Pilipino na lumalaban ng patas sa kabila ng hirap ng buhay, nararapat ba sa atin ang ganitong klase ng serbisyo at pamumuno? Hanggat may ganid, tiwali at hindi malinaw kung paanong ginagamit ang kaba ng bayan, importanteng maging mapanuri at magbantay. Dahil bawat sentimong ginagastos sa mga proyekto, pera natin ito. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.